klaseng baryo tong pupuntahan natin? Kailangan pang dumaan ng napakalilib na gubat bago mapuntahan? Sigurado ka bang hindi tayo naliligaw, Kiray? OA mo naman, te. Adventure tong hanap mo, diba? Gora lang! Carry natin yan. Hindi tayo naliligaw, okay? Hindi na magandang pakiramdam ko. Parang may mga matang nakatingin sa atin habang naglalakad tayo. Ay, naku, ang arte ninyo. Kayo naman ang sumama sa akin paluwas dito, tapos ang dami niyong eme. Makakarating din tayo. Bilisin na natin. Kiray, tama si Darcy. Parang may mga nakatingin sa atin. Saka parang may naglalakad sa likod ng sukalan. Tama na yan. Yun na, oh. Tanaw ko ng Dolores Uno. Yan ang pangalan ng lugar na pamimistahan natin. Tara na! Naranasan mo na rin ba yung ganito? Sumama ka sa isang lugar para mamiesta, pero hindi ka pamilyar sa lugar na pupuntahan kasi nakisabit ka lang. Dumaan muna kayo sa isang liblib na daan at hindi pa kayo nakakarating, parang sinasabi na sa'yo ng paligid na huwag nang tumuloy. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, tutuloy ka pa ba? Pero paano kung hindi lang basta pamimiesta ang ipupunta ninyo rito? Kailangan mong samahan ng isang kaibigan na may hinahanap at kailangan mong tumakas pansamantala sa realidad ng iyong buhay. Ngayon, kung gusto mong makapakinig ng ganitong klaseng kwento, pakinggan mo ang nakakatakot na karanasan ng magkakaibigan sa kanilang pamimiesta. Paki-comment ng inyong reaksyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng tagapakinig. Isa kong avid listener ng inyong channel at naglakas loob na rin akong ibahagi ang sarili kong kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angel. 35 years old na sa kasalukuyan. Nangyari ang nakakakilabot kong karanasan taong 2011. Ito yung mga panahon na marami akong iniindang problema. Ang mga magulang ko ay hindi na nagkasundo pero pinipilit pa rin nilang magsama. Mabuti na lang meron akong mga kaibigan, sina Kiray at Darcy. Bakasyon nang maisipan naming tulungan si Kiray na hanapin ang pamilya niya na namimiesta lang daw. Sinamantala naman namin ni Darcy ang pagkakataong yon para maglibang dahil parehas kaming may pinagdadaanan. Lumuwas kami para lang pumunta sa baryong yon at pagdating doon, normal pa lang ang lahat. Kanina pa tayo naglalakad oh. Hindi mo ba talaga alam kung saan pumunta yung pamilya mo? Hindi pa nga ako nakakarating dito. Ngayon nga lang, di ba? Sigurado ka ba na dito talaga sila pumunta? Oo, sigurado ako. Dito yun. Dito raw kasi nakatira yung kakilala ng nanay ko na pamemiestahan nila at saka nakarating na ako rito noon. Natandaan ko pa yung lokasyon pero bata pa rin naman kasi ako noon kaya hindi ko natanda lahat. Parang dami na nang nagbago sa lugar na to eh. Ay, naku, nakakagutom naman yung amoy ng mga niluluto nilang pagkain. Makifiesta na kaya tayo sa kanila. Hoy, sira! Ano ka? Patay gutom? Lakad pa tayo. Adventure nga, di ba? Don't worry. Konting kembot pa yan. Tara, let's! Hindi naman ganitong adventure yung gusto ko eh. Kakapagod. Ako nga rin eh. Pero hayaan na natin si Kiray. Siya naman ang sinamahan natin dito. Napabuntong hininga na lang ako bago nagpatuloy sa paglalakad. Ang saya-saya pa ni Kiray. Magiliw na nagtatanong sa mga dumadaan. Habang kami ni Darcy, pagod na sa paglalakad, nakita ni Kiray ang isang ale na kaagad niyang nilapitan. Kilala raw ito ng nanay niya pero may pagtatakang napatingin sa kanya ang ale. Aling Lourdes? Diyos ko, dito ka lang pala. Kanino kang anak? Anak ako ni Sol at ni Peter. Hindi mo natanda? Nung mga bata pa kami, dun kami nakatira sa tabi ng sementeryo. Tapos, dun kami nagbebenta ng mga tuhog-tuhog. Ikaw yung bumibili ng kikiam kapag hapon, tapos inuulam ng mga anak mo. Tanda mo na?
Oo. Bakit hindi ko matatandaan sa inyo lang ako nakakautang? Sobrang hirap ng buhay namin noon Tuhog-tuhog lang ang kayang bilhin. Kaya pala nung huling nagtinda kami dun, wala ka na. Nandito ka na pala. Hindi man lang kami na-inform. Pasensya na, biglaan kasi ang pag-alis. Kayo pala, anong ginagawa niyo rito? Hinahanap ko si Mama Pupunta rin sila ng Dolores para mamiesta. Nung isang buwan pa sila umalis. Ewan ko nga sa mga yun. Ngayon lang naman ang piyesta. Bakit kailangang isang buwan pang advance ng punta? Aha? Dito raw sila mamimiesta. Oo baka nakita mo. Kilala mo naman yung kumari ni Mama na taga rito, di ba? Doon yun makikituloy. Siguro hindi ko lang napansin. Pero kumain na ba kayo? Hindi pa nga po Itong barkada ko ay naghahanap nga ng makakainan. Uy, hindi Kumain na kayo sa bahay. Marami naman akong handa. O tara na. Yan ang gusto ko sa'yo, Aling Lourdes. Sabi na nga ba't asensado ka na ngayon? Darcy, Angel, tara na. Huwag kayong mahiya. Mabait ito si Aling Lourdes. Oo, huwag kayong mahiya. O tara na, sunod na kayo sa akin. Nagpatiuna sa paglalakad si Aling Lourdes at sinundan naman namin ito ni Kiray at Darcy. Dinala niya kami sa likod ng kanilang bahay. Merong tolda at maraming nakahaing mga pagkain. Marami ding mga kumakaing nakikipiesta. Inihanap niya kami ng bakanteng pwesto at iniwan niya muna kami para ikuha ng mga pagkain. Mahirap lang yan dati si Aling Lourdes, kaya kapag piyesta sa amin, palagi naming iniimbita kasi hindi nila dati kaya magluto ng mga masasarap. Asensado na talaga siya ngayon. Kaya pala, inasikaso niya tayo mabuti. Kasi malapit pala sa pamilya mo. Hindi naman gaano, pero pinakikisamahan namin bilang suki. Kiray, sigurado ka bang dito talaga nagpunta ang pamilya mo? Kasi kung isang buwan na sila rito, ibig sabihin, dapat nakita nila si Aling Lourdes. Parang ang liit lang naman ang lugar na to. Ay nako, ewan ko rin. Yan na si Aling Lourdes. Kumain na muna tayo bago isipin yun. Eto, dinala ko na lahat ng putahe para matikman nyo lahat. Kumuha na lang kayo doon kapag kulang. Sige po, Aling Lourdes. Salamat ha. Siya, dyan na muna kayo at aasikasuhin ko lang yung ibang bisita. Sige lang, Aling Lourdes. Kumain na tayo. Darcy, Angel, huwag na kayong mahiya. Wow! Kaldereta, paborito ko to! Yan, sige. Kumuha ka. Pinauna ko na muna silang sumandok. Naglingon ako sa paligid. Napansin ko na para bang ang seryoso masyado ng mga tao habang kumakain. Parang hindi man lang sila nag-e-enjoy sa piyesta. Sa hindi malamang dahilan, ay may nararamdaman akong kakaiba sa kanilang mga presensya. Napansin ni Darcy na hindi pa ako kumukuha ng pagkain kaya naman ipinagsandok niya na ako ng kanin at ulam. Ipinagsandok na kita. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Salamat. Sarap. Ang sarap ng ano nila rito Anong tawag dito? Menudo yan. Yun, minudo. Parang hindi nabibili sa tindahan yung sauce na ginamit Parang purong kamatis kaya malasa. Napansin mo naman, walang mga tindahan dito. Pero malawak ang taniman. Kaya nga Baka kaya ganun. Angel. Uy, ayaw mo bang kumain? Nakatulala ka na naman. Iwan mo muna ang problema mo. Hindi lang naman tayo pumunta dito para hanapin ang pamilya ko. Isinama ko rin kayo rito para maglibang. Oo nga, tama si Kiray. Takasan muna natin kung ano man yung mga nagpapabigat sa atin. Napansin ko lang kasi, parang ang weird ng mga tao. Parang hindi sila nag-e-enjoy sa fiesta. Ay naku, wag mo nang pansinin yun. Moment nila yun Masarap kasi yung pagkain kaya siguro feel na feel nila. Oo nga, kumain ka na, Angel. Kailangan natin ng lakas kasi mamaya,
Hahanapin natin yung pamilya ni Kiray. Okay ba yung lasa ng mga pagkain? Ay, masarap te. Try mo. Promise, di ka magsisisi. Sige na nga. Yan. Di ba? Masarap? Oo nga, masarap nga. Sabi si masarap yan. Kumain ka lang ng kumain. Kalimutan mo muna ang mga problema mo, okay? Hindi ko may tatanggi na masarap talaga yung mga pagkain. Ibang-iba ito sa inaasahan ko na walang lasang asin at malansa ang karne. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga muna kami sa loob ng bahay ni Aling Lourdes. Simple at maaliwalas ang kanyang bahay na gawa lang sa kahoy at hindi sementado. Parang sinaunang yari. Halatang walang ibang nakatira kundi ang ginang dahil wala kaming ibang makita sa bahay na yon. Aling Lourdes, nasan ang mga anak mo? Di ba 3 yun? Yung pangalawang mong anak, kaedad ko di ba? Wala sila rito. Eh, nasan sila? Piyestang-piyesta pa naman, oh. Nasa tatay nila. Eh, dapat pinapunta mo rito kahit ngayon lang. May ganap naman eh. Hayaan mo na. Ikaw ba, Kiray? Bakit ba ang dami mong tanong? Naghuhugas ako rito. Eh, kung tulungan lang kaya kita dyan, wala rin naman akong magawa eh. Huwag na. Mababasa pa ang damit mo. Sanay ako. At saka, may dala naman akong extra dito. Sige na, tulungan na kita. Sus, sige na nga. Di lang kayo ah. Pahinga muna kayo. Marami kayong nakain eh. Sige. Darcy, labas muna ako ha. Gusto ko lang magpahangin. Sama ako. Wag na. Magpahinga ka na lang dyan. Ang sarap ng pagkakahiga mo eh. Sige na. Hindi na nagpumilit pa si Darcy kaya naman mag-isa akong lumabas. Humanap ako ng mapupwestuhan at nagsindi ng yosi. Kitang-kita ko ang mga taong dumaraan. Meron talagang kakaiba. Parang masyado silang seryoso. Hindi ko alam kung dahil ba malungkot ako kaya ganoon ang nararamdaman ko o dahil may iba talaga sa kanila. Masyado akong nalibang sa pagmamasid. Hindi ko na namalayan na katabi ko na pala si Darcy at inalis niya ang yosi sa aking bibig. Ano ba, Darcy? Nagyuyosi ka na naman. Kailan mo ba ititigil yan? Kapag itim ng baga mo, Mahirap itigil ang nakasanayan. hindi mo na ba mahal ang sarili mo? Wow! Coming from you ha. Ikaw nga tong ayaw ipaggamot ang sakit. Kasi sabi mo, mamamatay din naman. May taning ng buhay ko, sabi ng doktor. Gamutin man o hindi, mamamatay din ako. Yan! Ganyan ang iniisip mo sa halip na magpa-doktor ka. Madali lang yan sabihin para sa'yo. Kasi may kaya ang pamilya mo. Hindi namin kagaya na mas pipiliin naming unahin ang pagkain namin sa araw-araw kaysa magpagamot sa ospital. May kaya nga pero wala namang kwenta ang mga magulang. Ay, hindi mo kasi alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ko sa araw-araw. Kaya madali lang sa'yo na sabihin yan. Sa bagay. Mabuti pa nga si Kiray. Mukhang masaya ang pamilya niya kaya hinahanap niya. Kung ako ang napunta sa ganung sitwasyon, hindi ko na sila hanapin. Pare-parehas lang tayong may pinagdadaanan. Kaya tayo napunta sa lugar na ito. Hindi rin madali kay Kiray na malayo ang pamilya niya. Tapos, hindi pa natin mahanap. Sa bagay nga. Angel, tingnan mo. Ano yun? Saan? You know, Dumako ang paningin ko sa itinuturo ni Darcy. Nakita ko ang isang bata na karga-karga ng isang lalaki habang umiiyak. Sa tuwing nag-uumalpas siya ay pinapalo ang kanyang katawan. Napansin din namin na nakagapos ang kanyang mga braso at binti. Kasunod din nila ang ilang kalalakihan na malalaki ang katawan. Tama na! Tama na! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Tumigil ka, Buboy! Isa pang maglikot ka at malilindigan ka talaga. Ayoko mamatay! Ayoko! Ayoko! Matigas talagang ulo mong bata ka! Aray! Tama na! Tama na! Ay, Diyos ko! Anong gagawin nila dun sa bata? yun nga eh.
Hindi ko maintindihan. Nakakapagduda talaga ang lugar na to. Parang may something talagang mga tao. Sabihin kaya natin kay Kiray na umalis na muna tayo. Hindi yun papayag. Lumuwas nga tayo ng malayo tapos hindi rin itutuloy ang paghahanap. Parang baliwala rin. Susubukan ko pa rin. Sumang-ayon na lang ako sa sinabi ni Darcy. Pumasok na kami sa loob at nakita namin si Kiray na tumutulong pa rin kay Aling Lourdes. Hinintay namin siyang matapos saka namin siya nilapitan para kausapin. Bongga talagang panda ni Aling Lourdes. Gabundok ng hugasin. Sa wakas, natapos din. Kiray, Ano yun, Darcy? uwi na kaya tayo? Mukhang hindi na natin mahahanap ang pamilya mo. Hindi rin alam ni Aling Lourdes kaya baka naman wala sila rito. Alam kong hindi sila pumunta rito. Tandang-tanda ko pa nung nagpaalam sila sa akin bago umalis. Balik na lang tayo rito sa isang araw. O hintayin mo na lang silang umuwi. Kasi matatapos na rin naman ang fiesta. Oo nga, Kiray. Di ba sabi mo, pumunta lang sila rito para makipiesta? Uuwi na yun bukas. Hintayin mo na lang. Hindi kasi ganun ang nararamdaman ko sa pamilya ko eh. Pakiramdam ko talaga, kailangan ko silang hanapin. Kiray, nag-overthink ka lang. Uuwi din yung pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Akala ko ba gusto niyong lumayo muna sa inyo, tapos gusto ninyo ng adventure, kaya rin kayo sumama sa akin. Marami pa namang lugar na pwedeng puntahan eh. Eh bakit biglang ayaw niyo na sa lugar na to? May nakita ba kayong kakaiba? Hindi ko na naituloy ang pagsasalita pagkarinig sa yapak na yon. Sabay-sabay kaming napalingon at nakita naming pumasok si Aling Lourdes habang dala ang isang malaking mangkok ng tirang ulam. Dito na kayo magpalipas ng gabi, Kiray. May program mamaya. May mga sayawan. Baka doon mo makita ang pamilya mo. Kasi lahat ng taga rito ay pumupunta doon. Ay, talaga po? Anong oras po? Mga 9:00 ang simula. Sige po. Darcy, Angel, punta tayo ha. Baka doon natin makita ang pamilya ko, tsaka chance na rin natin para mag-party-party. Ano, paig kayo? Ikaw, Angel, ano sa tingin mo? Sige. Yes! Aling Lourdes, goran-gora kami dyan! Yan. Pumunta kayo para sulit ang pagpunta nyo rito. Nagkatinginan na lang kami ni Darcy at kapwa kami hindi na lang tumanggi dahil gusto talaga ni Kiray makita ang pamilya niya. Pasado 9:00 ay nandoon na kami sa lugar kung saan gaganapin ang program. Isa lang itong malaking tolda na punong-puno ng mga speaker. May mga tumutugtog din na iba't ibang instrumento at ang pinakailaw ay ang malaking apoy sa gitna. Marami ring iba't ibang nakahandang pagkain. It's party time! Tingnan mo nga naman si Kiray. Hahanapin daw ang pamilya niya pero mas inuna pang mag-party-party. Kaya nga eh. Parang hindi dayo. Kung kani-kanino na nakikipag-usap. Tayo pa yata ang kailangang maghanap kasi matatapos na ang gabing to, baka malasing na yan si Kiray. Pagsabihan mo kaya, Hindi nga yan nakikinig sa akin eh. sa akin din kaya. Ay, naiihi pa ako. Ay, ano ba yan? Hindi ka pa ba umihi kanina bago ka umalis? Kalimutan ko eh. Si Kiray kasi nagmamadali. Eh paano yan? Saan ka iihi? Sa likod. Sira ka. Baka may makakita sa'yo. Hindi yan, akong bahala. Dito ka muna ha. Ingat ka ha. Oo, kaya ko sarili ko. Hindi talaga ako iihi. Gusto ko lang magyosi. Tsaka hindi ako komportable sa lugar na maraming tao na nagkakasayahan. Pagdating ko sa likod ay agad kong sinindihan ang aking yosi at nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga pagkabog ako ng usok. Maya-maya nakita ko na naman yung mga taong may dalang bata.
Nang mapagtanto ko na dadaan sila sa kinaroroonan ko, agad akong nagtago. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Mahimik ka. Kung ayaw mong dito pa lang sa daan ay unahan na kita. Ayoko pang mamatay! Sige na! Bilisan nyo na! Nag-alala ako dun sa bata kaya naman pagkadaan ng mga taong yon ay naisipan ko silang sundan ng palihim. Akmang hahakbang na ako nang may humablot sa aking braso. Paglingon ko ay nakita ko si Darcy. Sabi ko na nga ba hindi ka talaga iihi. Pumunta ka lang sa likod para makapag-yosi. Tara, bumalik na tayo. Darcy, yun kasi. Bitawan mo ako. Kailan mo ba ititigil yung paninigarilyo mo? Kanina ka pa. Tara na. Hindi. Darcy, samahan mo ako. Saan naman? Basta may pupuntahan tayo. Samahan mo ako. Uy, Dali! bakit mo ko iniila? Saan ba kasi? Wala nang nagawa si Darcy nang hilahin ko siya. Natandaan ko kung saang direksyon dumaan yung mga tao na may kasamang bata. Pagdating namin sa sukalan ay nakita ko ang kinaroroonan nila. Naroon sila sa tabi ng isang malaking punong balete at meron dong altar. Nakapaligid sila sa malaking apoy sa gitna. Ang bata ay nakagapos at pagkalaoy, inihiga nila ito sa isang malaking lamesa na may mga patalim sa dulo. Nagwala ang bata at pilit na inaalis ang pagkakatali sa kanya. Pakawalan niyo ako rito! Huwag niyong hayaan na makawala ang bata na yan. Painumin niyo ng alak para manghina. Ayoko! Ayoko uminom yan! Manahimik ka! Darcy, hindi magandang nararamdaman ko. Parang nahulaan ko na kung anong gagawin nila dun sa bata. Ang brutal naman nila kung gano'n ang gagawin nila. Panoorin na lang natin. Lando! Nadasalan ko ng mga gagamitin nating patalim. Pwede na nating simulan ang pag-aalay sa bata. Sige po. Wag po! Bakit po ako? Bakit ako? Dahil isa kang bastardo. Anak ka ng tatay mo sa labas. At hindi pwedeng malaman ng asawa niya na nabuo ka. Wala na rin mag-aasikaso sa'yo. Dahil patay ng lola mo. Isa pa, mahina ang katawan mo kaya hindi ka pwedeng magtrabaho. Sa ating lahat dito, ikaw ang pinaka-nararapat dito. Dahil lang po anak ako sa labas, papatayin ninyo na ako. Dahil lang mahina ang katawan ko. Hindi nyo na ako hayaang mabuhay. Ang tatay mo ang may gusto nito at hindi kami. Wala na rin kami magagawa. Dahil kailangan gawin ito. Kapag hindi, alam mo na ang mangyayari. Ang sama ninyo! Ang sama ninyo! Mahimik ka na! Lando, huwag na nating sayangin ang oras. Gawin mo nang dapat gawin sa batang yan. Oo, Wag! Wag! mahimik ka! Akin ang patalim! Huwag po, parang gawa nyo na! Parang gawa nyo na! Ah! 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 Bumungad sa amin ang isang brutal at karumal-dumal na pangyayari. Winakwak ni Lando ang puso ng bata at sinahod naman ng ibang lalaki ang dugo. Ang isang lalaki ay dinukot ang kanyang puso at inilagay sa palanggana. Ang nakuhang dugo at puso ay inilagay nila sa altar. Tinakpan naman ni Darcy ang aking mga mata. Ano ba, Darcy? Hindi mo dapat makita ang ganyang bagay. Baka kung ano na naman ang maisip mo. Hindi na ako bata. Malaki na ako at kaya na sikmura ko ang mga ganyang bagay. Nakakaawa lang yung bata. Bakit nila ginawa yun sa kanya? Anong klaseng mga tao ang nandito sa baryong to, Darcy? Parang nakakatakot. Kaya nga. At tingnan mong ginagawa nila. Dinadasalan nila yung dugo at puso ng bata. Katilimang apoy at kapangyarihan. Tanggapin ninyo ang alay na ito. Ikalugod ninyo ang alay namin.
Kami ay nagsusumako. Tanggapin niyo ang alay naming ito. Kaya nga, ay Diyos ko, bakit nila ginagawa ito? Naninindig ang balahibo ko. Sobrang nakakatakot. Hindi ko rin maintindihan. Umalis na tayo rito, Darcy. Baka mamaya makita pa nila tayo. Tara. Magkahawak kamay kami ni Darcy na umalis sa lugar na yon at mga ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin nang may marinig kaming malalim at nakakatakot na angil. Narinig mo ba yun, Darcy? Oo, narinig ko yun. Talasan nating mabuti yung pakiramdam. Oo, hindi rin magandang pakiramdam ko doon. Bilisan na natin. Tara. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ang sunod naming narinig ay ang mga malalalim at mabibigat na yapak. Hindi na talaga maganda to, Darcy. Parang may mga nagtatago sa dilim na umaaligid sa atin. Kaya nga naninindig ang mga balahibo ko. Bilisan na natin. Angel, nakikita mo ba yun? Ang alin? Ano ba yun, Darcy? Sa parting yun na nasisinaga ng buwan, parang may aninot figurang halimaw. Ano? Hindi na maganda ito. Tumakbo na tayo! Halos liparin na namin ang daang iyon sa bilis ng aming pagtakbo pero bigla na lang akong hindi makahakbang. Parang may puwersang humihila sa binti ko para hindi makapagpatuloy. May hindi nakikitang bagay na pumipigil sa akin. Darcy! Hindi ako makagalaw! Hindi ko maihakbang ang mga paa ko! Diyos ko, paano yan? Kumapit ka sa akin. Hihilahin kita. Eto na! Ano ba, Angel? Huwag mong itigas ang binti mo. Hindi kita mahila. Hindi ko itinitigas! Wala akong ginagawa! Yan nga pinagtataka ko. Parang may humihila sa binti ko na hindi ko nakikita. Subukan ko ulit. Higpitan mo pang kapik sa kamay ko. Sige! Aray! Bakit? Ano nangyayari sa'yo, Darcy? Parang may humampas sa mukha ko na hindi ko nakikita. Ano? Ay, Diyos ko! Anong nangyayari? May humahampas sa mukha mo tapos may humihila sa paa ko! Aray! Ang sikmura ko! Ay, Diyos ko! Ano na ito? Hindi pa rin ako makagalaw kahit anong gawin ko! Aray! May humila sa buhok ko! Kakargahin na kita, Angel. Umalis na tayo rito. Parang pinaglalaruan tayo sa lugar na to. Sige! Saan yun ang galing? Hindi ko rin alam. Wala akong makita maliban sa ating dalawa. Ay, Diyos ko! Natatakot na ako, Darcy! Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari! Kakargahin na talaga kita. Sige, Darcy! Bilisan mo! Hindi talaga kita makarga, Angel. Ay, Diyos ko! Paano na ito? Ay, Diyos ko! Yun na naman yung angil na yun! Ay, Diyos ko, saan ba yun ang gagaling? Hindi ko rin maintindihan. Teka. Aray! May sumasakal sa akin. Ha? Wala akong nakikita! Ramdam ko, Angel, sa leeg ko. Wala talaga akong makita, Darcy! Wala talaga! Aray! Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari? Feeling ko, nandito lang sila. Hindi lang sila nakikita. Hindi nakikita ang kalaban natin, Darcy! Angel! Anino! Ang daming paparating na anino! Ha? Yun o! Tingnan mo! Oo nga! Ang dami nila! Ay, Diyos ko! Ano ito? Natulala na lang ako pagkakita sa mga aninong papalapit sa amin. Mga figurang halimaw at nakakatakot. Si Darcy naman ay patuloy na nagwawala dahil hindi pa rin siya tinitigilan ng hindi makitang nilalang na patuloy ang pagsakal sa kanya. Palapit na ng palapit sa amin ang mga anino. Mabagal ang galaw.
Napaatras na lang ako at natumba sa aking kinatatayuan. Ilang sandali pa ay narinig namin ang yapak ng mga paparating na tao at nakita namin yung lalaki na pumatay sa bata kanina, nakasakay sa isang kabayo. Isuot nyo ito! Isuot nyo to! Para saan po yan? Pag na kayo magtanong, isuot nyo na lang tong kwintas para makaligtas kayo. Eto na, oh! Sige po. Darcy, ito. Isuot mo. Sige, teka. Nawala na yung sumasakal sa akin. Yan siguro ang dahilan kung bakit pinasuot yan sa atin. Malapit na sila. Sumakay na kayo sa kabayo ko! Pero Darcy! Sige. Yeah! Mabilis na pinatakbo ng lalaki ang kabayo niya. Nagpahatid naman kami sa bahay ni Aling Lourdes kaya doon niya kami dinala. Pagdating doon ay sinalubong kami ni Aling Lourdes. Saan ba kayo galing? Bakit humiwalay kayo kay Kiray? Pasensya na po. Sa susunod, huwag kayong pakalat-kalat dito kapag gabi. May kwintas na ba sila? Meron na. Itago nyo ang mga kwintas na yan sa loob ng damit nyo. Huwag nyo yung ilalabas. Hindi ko po maintindihan. Anong meron sa lugar na to? Ano yung mga anino? Gulo-gulo na po ako. Aling Lourdes, ikaw na munang bahala sa kanila. Uwi na ako. Sige, mag-iingat ka. Pagkatapos magpaalam ay umalis na ang lalaki at mabilis na pinatakbo ang kanyang kabayo. Pinapasok na naman kami ni Aling Lourdes sa loob ng bahay at naabutan namin si Kiray na nakahiga sa sofa at mukhang mahimbing na ang tulog. Lasing na lasing ang kaibigan ninyo. Mukhang nag-enjoy ng sobra doon sa sayawan. Kayong dalawa, magpahinga na rin kayo. Aling Lourdes, sabihin niyo po sa akin, ano pong meron sa lugar na to? Ano po yung mga anino na mukhang halimaw? Kaya nga po. At nananakit sila. Ayokong sagutin ang mga tanong ninyo. Dahil isang araw ay malalaman nyo rin kung bakit. Magpapahinga na ako. Kayo rin, magpahinga na. Bakit naman po hindi ninyo pwedeng sagutin? Mas lalo lang kaming naku-curious. Bakit ba ang kulit mo? Gusto niyo palayasin ko kayo ngayong gabi rito? Hindi na po. Sorry po. Magpahinga na kayo. Doon ang higaan ninyo. Tara na, Angel. Magpahinga na tayo. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing yon dahil hindi matahimik ang utak ko. Nakaalerto ito sa posibleng panganib na nakaabang sa amin. Kinabukasan, maaga kaming bumangon ni Darcy at naghanda na sa pag-alis namin. Naiayos na namin ang mga gamit namin nang magising si Kiray. Ay, sakit ang ulo ko. Bakit ba kasi nagpakalasing ka kagabi? Nag-enjoy eh. At saka, ang siyang kainin mo ng mga tao doon. Eh kayo ba? Saan kayo pumunta kagabi? Oy, huwag yung sabihin na nag-date kayong dalawa sa dilim. Eto kasi si Angel, nag-iosip pa sa glim tapos ang daming nangyari. Eh bakit? Ano bang nangyari? May isang lugar na parang altar kung saan nagsasagawa ang mga lalaki rito ng ritual. Tapos, may isang bata silang pinatay para kuhanin ng dugo at puso. Ha? Hindi lang yun. May mga halimaw na hindi nakikita at nananakit siya. Sinakal nga niya ako eh. Ang tanging makikita mo lang sa kanya ay anino. Ano? Hindi niyo ba ako niloloko? Isa lang ang ibig sabihin nito, Kiray. Hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Tsaka may kwintas ka, di ba? Ibinigay yan sa atin para siguro gawing pangontra. Oo, tama si Darcy. Kaya, Kiray, hintayin mo na lang ang mga magulang mo na umuwi sa bahay. Kaysa magtagal tayo rito. At saka kung hindi mo sila mahanap, humingi na tayo ng tulong sa mga otoridad. Mas maganda yung may kasama tayong mga malalakas na tao. Tama. Umuwi na tayo. Mukhang hindi ko na rin naman sila mahahanap. Hindi ko nga sila nakita kagabi. Yun na lang sana ang huling pag-asa ko pero wala talaga sila. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Kiray. Makikita mo pa ang pamilya mo. Malay mo, pag uwi mo, andun na pala sila sa bahay. Nauna pa silang umuwi sa'yo.
Kaya nga, Tumangulang si Angel pero tahimik siya at hindi nagsasalita. Kaya sigurado akong malungkot siya. Hinintay namin siyang maigayak ang sarili niya, saka namin pinuntahan si Aling Lourdes sa sala. Naabutan namin siyang hawak ang isang picture frame na tila ba larawan nila ng pamilya niya. Nang maramdaman nito ang presensya namin, ay nilapag niya ang kanyang hawak sa lamesa at humarap sa amin. Gising na pala kayo. Magkape na kayo doon. Aling Lourdes, hindi na po. Aalis na rin kami. Akala ko ba hinahanap ni Kiray ang pamilya niya? Mukhang hindi pa niya nakikita. Hindi na po, Aling Lourdes. Baka po nauna na silang umuwi sa bahay. Siguraduhin niyo lang kung makakauwi kayo. Ha? Bakit naman hindi? Tanda pa po namin kung saan kami dumaan. Kayo ang bahala. Aling Lourdes, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Ang sarap po ng mga pagkain. Oo nga, Aling Lourdes. Salamat talaga, ha? At saka, natuwa ako na nagkita tayo ulit sa tagal ng panahon na hindi kita nakita. Kaya nga, basta mag-iingat kayo ha. Sige na, lumakad na kayo. Umalis na kami sa bahay ni Aling Lourdes matapos makapagpaalam. Kung saan kami dumaan nang dumaan kami sa lugar na yon, ay doon din kami muling tumungo. Ang nakapagtataka lang ay parang mas malayo na ngayong pabalik kesa noong papunta kami. Dati ay mahigit 30 minuto lang kaming lumakad pero ngayon ay inabot na kami ng mahigit 1 oras sa paglalakad. Ang weird naman. Parang ang layo na ng nilakad natin. Hindi pa rin natin natutunto ng daan palabas. Parang 1 oras na tayong naglalakad ah. Hindi kaya mali ang dinadaanan natin? Ay, oo. Alam ko na. Hindi pa tayo nakakarating dun sa puno ng mangga na may nakaukit na arrow. Ibig sabihin, malayo pa tayo sa labas. Malayo na itong nalalakad natin. Bakit naman ganon? OMG! Hindi kaya milang maligno na tayo? Ay, Diyos ko, yari na tayo. Baka may sak tayo dito Tsaka, survival movie na ba tayo? Hindi naman siguro. Ano na lang, subukan nating dumaan doon sa kabila. Oo nga no. Subukan nating dumaan doon. Baka makalabas na tayo. Tara. Nagpatiuna ako sa paglalakad at sumunod naman sa akin sina Kiray at Darcy. Akala namin, mahahanap na namin ang daan palabas pero pagdating sa daan na yon, mas lalo kaming hindi nakalabas dahil lumabas lang din kami sa Dolores 1. Oh, nandito na ulit tayo. Hindi naman pala ito daan palabas eh. Shortcut pala ito para makarating sa Dolores 1. Kaya nga eh. Pasensya na kayo at mali pa lang na ituro ko. Akala ko ito na yun eh. What if baliktarin kaya natin ang mga damit natin? Baka natitikbalang na tayo, my gosh! Hindi rin malabo yun. Subukan din natin. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Naku, Darcy! Darcy! Umaatake na naman ang sakit niya. Ay, Diyos ko, ano gagawin natin, Kiray? Nandun pa siya! Hindi natin kaya si Darcy. Humingi na tayo ng tulong sa mga tao rito. Yun si Aling Lourdes. Teka, tatawagan ko siya. Aling Lourdes! Aling Lourdes! Si Darcy! Tulong! Ayun na siya. Paparating na siya. Anong nangyari sa kaibigan ninyo? Masakit po ang ulo niya. Umatake po ang sakit niya. Alalayan niyo muna at dalhin natin sa bahay. Tapalan muna natin ang pampatanggal ng sakit ng ulo. Opo. Nagtulong-tulong na kaming 4 na makarga si Darcy na nawawalan na ng malay dahil sa sobrang sakit ng ulo. Dinala namin siya sa bahay ni Aling Lourdes. Inihanda niya ang mga langis at mga halamang gamot na makapagtatanggal sa sakit ng ulo ng kaibigan ko. Pinainom muna namin si Darcy ng maligamgam na tubig pagkatapos ay hinilot ni Aling Lourdes ng langis ang kanyang ulo
saka tinapala ng halamang gamot. Pinagpahinga muna namin siya at pinahiga. Hindi kami umalis sa tabi niya. Ilang minuto lang at nahimasmasan na siya. Darcy, kamusta ang pakiramdam mo? Nabawasan ng sakit ng ulo ko. Pero may konti pa rito. Mabuti naman at nabawasan na. Kahit papano kasi may alam si Aling Lorda sa panggagamot. Nakakainis kasi na sakit ito eh. Sinabi ko na naman sa'yo, Darcy, magpa-doktor ka na. Ipagamot mo yan. Bilhin mo yung mga gamot na kailangan mo. Ano pang silbi ng mga yun? Mamamatay din naman ako. Binigyan na ng doktor ng taning ang buhay ko. Hindi na ako magtatagal. Naiintindihan mo ba yon? Pero Darcy, may mga magulang ka na gusto ka pang mabuhay. May mga kaibigan ka na gusto ka pang makasama. Anong magagawa ko? Sa itong kapalaran ko eh. Darcy, huwag kang magsalita ng ganyan. Umalis na lang kayo. Maiiwan ako rito. Alam kong hindi ako ligtas dito pero mas mabuti na yon kaysa matagal ako magdusa sa sakit na ito eh. Mamamatay din naman ako. Isa pa, makakabuti rin para sa mga magulang ko at sa inyo na hindi ninyo ako makikitang nagdurusa. Darcy, ano ka ba? Bakit ka apektado? Kung ikaw ang tatanungin, ayaw mo na rin namang mabuhay, di ba? Dahil nakakasawa ng buhay na puro problema, aminin mo! Oo, nakakasawa ng mabuhay. Totoo yun. Pero ikaw, Darcy, may pamilya ka nagmamahal sa'yo. Ako wala. Wala nang pakialam sa akin ang nanay at tatay ko dahil sa tingin ko, may iba na silang gusto. Isa lang naman akong saling puso sa pagsasama nila na nakakadagdag sa bigat ng nararamdaman nila. Pero ikaw, hindi mo kailangang maranasan kung gaano kasakit dahil hindi ganun ang nanay at tatay mo. Hindi mo rin naman alam ang pakiramdam na nararamdaman ko dahil hindi ikaw ang tinaningan ng doktor. Sinabihan ka na ba na may deadline ng buhay mo? Na hindi ka na mabubuhay na matagal? Wala ka sa posisyon ko para maintindihan ito. Tama na. Ano ba kayo? Parehas lang kayo may pinagdadaanan. Piliin ninyong unawain ng isa't isa. Puro na lang ba kayo away? Pataasan ng pride? Hali kayo. Yayakapin ko kayo. Bes, Laban lang ah. Huwag kayong susuko sa buhay. Nandito pa naman ako para sa inyong dalawa. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong bibitaw. Magtutulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. salamat, Bes. Palagi pa talagang pinapalakas ang loob namin. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Tahanan nga kayo dyan. Huwag na kayong mag-aaway, ha? Palagi yung isipin na magiging maayos din ang lahat. Yaka pa kayo. Dali na. Ang mga prani ko talaga, oh. Salamat, Bes, ha? I love you talaga. Yes, I love you too, best. Kung hindi dahil sa iyo, Kiray, hindi na namin alam ni Angel kung saan kami kukuha ng lakas. Ikaw lang talagang nagpatatag sa amin. Siyempre, dahil bukod sa pamilya kong totoo, pamilya ko rin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Simula talaga nang maging magkakaibigan kami ay palaging si Kiray ang nagpapalakas ng loob namin. Siya rin ang palaging umaawat sa pag-aaway namin ni Darcy. Kinagabihan, wala kaming choice kundi makitulog na lang muna ulit kay Aling Lourdes dahil hindi pa maganda ang pakiramdam ni Darcy. Pinuntahan naman kami ng ginang sa kwarto namin para paalalahanan. Ang mga kwintas nyo huwag niyong tatanggalin yan. Siguraduhin yung suot ninyo habang natutulog. Huwag ninyo yang iwawala dahil kapag nawala yan, hindi na namin yan mapapalitan. Mahirap gawin yung kwintas na yan. Dahil yan ay nagtataglay ng mutya na nanggagaling pa sa mga ermitanyo. Opo. Magpahinga na kayo at magpapahinga na rin ako. Lalo ka na, Darcy. Importante sa kagaya mo ang maagang pahinga sa gabi. Opo, sige po. Sige na. Pupunta na ako sa kwarto ko. Yung mga kwintas nyo, siguraduhin yung suot nyo.
Suot ko naman yung akin. Hindi ko inaalis sa katawan ko dahil sa nangyari nung isang gabi. Hindi ko talaga mag-gets yung pinagsasasabi ninyo na aninong nananakit. Sure ba kayo na di kayo nag-iimbento ng kwento? Di kasi talaga kapanipaniwala eh. Kagabi, nagulat na lang ako nang nilagyan ako ni Aling Lourdes ng kwintas. Para sa protection daw. Bes, hindi yun imbento. At bago mo pa ma-encounter yung nilalang na yun, siguraduhin mo suot mo yung Teka, nasan yung kwintas mo? Ha? Nawawala ba? Oo nga. Kiray, hindi mo suot yung kwintas. Ala, hindi ko pala suot. Naku, nasaan na kaya yun? Hindi mo ba tanda kung saan mo naiwan? Ipatong o ano? Hindi eh. Naku, paano na kaya to? Humingi na lang kaya tayo ng bago kay Aling Lourdes. Mahirap na. Baka kung ano mangyari kay Kiray kapag di niya suot yung kwintas. Narinig mo naman yung sinabi niya kanina, di ba? Hindi na pwedeng humingi ulit kapag nawala yung kwintas natin kasi mahirap daw yan gawin. E paano na yan? Paano si Kiray? Mga bes, anong gagawin ko? Delikado pa talaga to. Paano na nga yan, Angel? Mukhang hindi maganda ito. Gawin na lang natin lahat para protektahan siya. Huwag kang mag-alala, Bes. Poprotektahan ka namin. Nagkatinginan na lang kami ni Darcy. Parehas kaming nag-aalala. Hinanap namin ang kwintas ni Kiray sa lahat ng sulok ng bahay pero hindi talaga namin nakita kahit naghalughog na kami. Nagtabi kaming tatlo sa higaan at nakagitna si Kiray. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon at pare-parehas kaming hindi makatulog dahil nananatiling alerto ang utak namin. Nang narinig namin ang mga malalakas na yapak, ay niyakap namin ng mahigpit si Darcy. Bes, yun na ba yung sinasabi ninyo? Ay, Diyos ko, natatakot ako. Huwag kang matakot, Bes. Nandito kami ni Darcy para protektahan ka. Pero Bes, yung kwintas hindi ko suot. Huwag ka mag-alala. Kakayanin natin to. Nandiyan na siya. Bes! Huwag kang mag-alala, Bes. Kumapit ka lang sa akin. Kapit lang. Bes! Kapit lang ng mahigpit. Tingnan ninyo. Parang nabubutas yung bintana. Ay, Diyos ko. Pinapasok na niya tayo. Pero hindi talaga siya nakikita. Hindi natin alam kung paano natin siya lalabanan. Bes, tingnan niyo yun. May anino. Ha? Oo nga. Nandiyan na yung anino. Ay, Diyos ko, tama nga kayo. Hindi na ito maganda. Pumunta tayo kay Aling Lourdes. Baka alam niya ang pangontra dito. Tama. Lumabas tayo ng kwarto. Magkahawak ang kamay namin na pumunta sa tinutulugan ni Aling Lourdes. Nadatnan namin ang ginang na nakahiga sa kanyang papag at mahimbing nang natutulog. Nabulabog ang ginang sa ingay ng aming mga yapak. Kaya naman nagising ito at gulat na tumingin sa amin habang pakisap-kisap pa ang mga mata. Anong problema ninyong tatlo? Aling Lourdes, huwag kayong magkunwari na wala kayong alam sa nangyayari. Kayo ang unang nakakaalam kung ano meron sa lugar na to, hindi ba? Baka po alam ninyo kung ano pwedeng gawin. Kung anong pangontra kasi nagsisimula na siyang magparamdam. Yan na po siya! Ali Lourdes, tulungan niyo po kami. Ano pong gagawin namin? May alam po ba kayo? Sinabi ko naman kanina na huwag ninyong kalilimutang isuot ang kwintas. Pero, Aling Lourdes, nawawala po yung kay Kiray. Oo nga po, Ali Lourdes. Paano na po yun? Nawawala po yung sa akin. Hindi ko nakasalanan yan. Nasabihan ko na kayo at nagbigay na ako ng babala. Hindi kayo nakinig. Aray! Anong nangyayari, Kiray? Bes! Ang sakit! Hindi ako kaiga. Aling Lourdes, wala ba kayo gagawin? Nasa panganib si Kiray. Aray! Titingin lang kayo dyan. Aray! Aling Lourdes! Nanatiling tahimik si Aling Lourdes. Ang nakapagtataka pa, walang bakas ng pagkatakot o pag-aalala sa kanyang mukha. Nakatingin lang siya na parang
sanay na siya sa ganoong tagpo. Samantala patuloy ang pagsigaw ng kaibigan namin. Awang-awa ako sa nakikita sa kanya. Tumitirik na ang kanyang mga mata habang hinahagilap ng kanyang kamay ang sumasakal sa kanya na hindi makita. Sa sobrang tuliro ko ay hinubad ko ang aking kwintas at isinuot yon sa kanya. Angel, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ha? Halos mamatay ng kaibigan natin. Nababaliw ka na ba? Ikaw naman ang sunod na magkakaganyan. Ayos lang kung akong mamamatay. Wala na rin namang kwento yung buhay ko eh. Kaysa naman kay Kiray na hinahanap pa niya yung pamilya niya. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Talagang nababaliw ka na, no? Ang problema mo lang naman ay yung pamilya mo eh. Ako, hindi na magtatagal ang buhay ko. Kaysa sa'yo, ako na lang magbibigay ng kwintas kay Kiray. Ano ba, Darcy? Ayoko na nga mabuhay, di ba? Tama lang na ako magbigay ng kwintas. Nasisiraan ka na talaga. Ako na magbibigay ng kwintas ko sa kanya dahil hindi na ako magtatagal. Eh, yung problema mo, lilipas din yan. Parehas lang tayong may sakit. Sakit din ng depresyon. Ang kalungkutan. Lahat ng sakit at hirap na nararanasan ko. Ay, di parehas na lang tayong mamatay. Sige, ilagay mo rin yung sa'yo. Ilagay mo! Talagang ilalagay ko. Dahil hindi ako natatakot mamatay. Aray! Sakit! Kiray! Pagkatapos ng malakas na kalabog na sinundan ng malakas ding angil ng aswang, ay naglaglagan ang mga gamit. Nakita namin ang maraming anino na naglutang sa liwanag. Napuno ng mga angil ng aswang ang paligid. Palakas ng palakas. Si Kiray, mas lalong nahihirapan sa nangyayari sa kanya. Umuusli na ang litid sa kanyang leeg at namumuti na ang kanyang labi. Kiray! Kiray! Anong gagawin natin sa kaibigan natin, Angel? Hindi ko alam, hindi ko alam. May kwintas na siya, Darcy. Bakit hindi gumagana sa kanya? Dalawa na yung kwintas na nakasabit sa leeg niya. Tapos sa atin na walang kwintas, walang nangyayari. Ay, Diyos ko. Hindi ko na alam, Darcy. Hindi ko na alam. Ano? Aling Lourdes, wala ba kayong gagawin? Tutunga nga lang kayo sa nangyayari sa kaibigan namin. Hindi ba matagal din kayo nakinabang sa pamilya ni Kiray? Naging mabuti sila sa'yo tapos wala kang gagawin, ha? At saka bakit ganito, Aling Lourdes? Kahit na may kwintas na siya, patuloy pa rin siya sinasaktan ng mga aninong yon. Alam kong alam mo ito. Sabihin mo! Sagutin mo ang mga tanong namin! Hindi gagana ang mga kwintas na yan sa kanya. Dahil hindi naman yan sa kanya. Kiray! Ano nangyayari? Bakit siya lumulutang sa ere? Kiray! Aling Lourdes! Ano na? Wala talaga kayong gagawin, Aling Lourdes! Ang kaibigan namin! Kiray! Darcy, ano nangyayari? Dumidilim ng paligid sa namin ng mga anino. Tama na! Tama na! Nakakatakot. Nakakakilabot. Tumatayo na talaga ang balahibo ko sa mga nangyayari. Madilim na ang paligid sa dami ng anino tapos humangin ng malakas na halos tangayin na kami ni Darcy. Si Kiray patuloy na itinataas sa ere at sinasakal pa rin ng itim na anino. Awang-awa na ako sa kaibigan ko dahil talagang nagmamakaawa na ang kanyang boses. Hirap na siya. Napaiyak na lang ako sa mga nangyayari tapos si Aling Lourdes parang wala lang sa kanya ang lahat. Ilang sandali pa nawalan na ng ulirat ang kaibigan ko. Namuti ang kanyang mga mata at lumuwa ang dila tapos bigla na lang siyang ibinagsak sa sahig. Kiray! Kiray! Gumising ka! Kiray! Kiray! Gumising ka! Naririnig mo ba kami? Gumising ka, Kiray! Kiray! Gumising ka, Kiray!
ninyo sa kaibigan namin? Anong ginawa ninyo kay Kiray? Pagkatapos ng malakas na tawanan iyon ng mga nilalang, natahimik na ang paligid. Nagliwanag na ulit dahil nawala na ang mga anino. Ang naiwang tagpo, kaming dalawa ni Darcy ay nakaupo sa tabi ng nakahandusay na si Kiray. Si Aling Lourdes hindi pa rin umaalis sa kanyang kinatatayuan. Nagmistulang wala pa rin pakialam. Si Kiray hindi pa rin nagigising. Nakatirik ang kanyang mga mata at itim na ang kulay ng labi. Pinulsuhan ko siya at tiningnan ang heartbeat pero wala na. Wala ng pulso. Darcy, pulsan mo nga si Kiray. Baka nagkakamali lang ako. Bakit? Wala akong mapulso. Wala akong marinig. Baka nagkakamali lang ako. Eto na. Wala nga. Angel. Wala na si Kiray. Wala nang kaibigan natin. Hindi, Darcy. Huwag mong sabihin yan. Baka nagkakamali ka lang. Ulitin mo! Gawin mo ulit! Pakiusap! Wala na. Wala na talaga, Angel. Kiray! Kiray! Darcy, yung kaibigan natin! Ilibing nyo na yan. Wala na tayong magagawa. Ano? Anong klaseng tao ka? Wala ka nang pakialam tapos ganyan pang sasabihin mo? Wala na akong magagawa. Walang iya ka! Anong klaseng tao ka? Alam namin may alam ka pero wala kang ginagawa. Namatay yung kaibigan namin dahil sa'yo! Dahil pinabayaan mo siya! Darcy, tama na! Kahit magwala ka pa at magsisigaw, hindi na may ibabalik ang buhay ng kaibigan natin! Eh, kasalanan naman niya, di ba? Wala siyang nagawa para mailigtas ang kaibigan natin. Kahit may alam naman siya. Aling Lourdes, bakit po? Bakit wala kayong ginawa? Wala na kaming nagawa kundi tanggapin ang nangyari. Inilibing na lang namin si Kiray sa likod bahay. Hindi man lang kami tinulungan ni Aling Lourdes. Nagtulong na lang kami ni Darcy na maisilid ang bangkay ni Kiray sa sako. Ang sakit, Miss Anne. Sobrang sakit maglibing ng isang kaibigan na matagal na naming kasama. Hindi siya dapat namatay. Hinahanapan niya ang pamilya niya. Magiging masaya pa siya. Hindi kagaya nating dalawa. Wala na patutunguhan ng buhay dahil sa mga sakit na naranasan natin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun ang nangyari. Hindi naman kumana sa kanya yung mga kwintas natin. Kahit ibinigay natin, wala pa rin. Namatay pa rin si Kiray. Hindi natin siya kayang iligtas. Kaya nga hindi ko na alam, Darcy. Masyadong mapanganib ang lugar na to. Pero hindi naman tayo taga rito, hindi ba? Paanong umakma yung kapangyarihan ng mga kwintas na yun sa nagsusuot? Gusto niyong malaman kung bakit? Si Aling Lourdes. Parehas kaming napalingon ni Darcy kay Aling Lourdes. Meron itong mga dalang bulaklak. Lumapit ito sa amin at ipinatong sa puntod ni Kiray ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumabi ito sa pwesto namin. Gusto niyo talaga malaman kung bakit? Bakit nga po? Bakit hindi namin nailigtas ang kaibigan namin? Nagtataka rin kayo kung bakit sa inyo lang gumagana ang mga kwintas na yun, di ba? Ganun na nga po. Simula kasi nang dumating kayo rito, alam na namin ang kapalaran ninyong dalawa. Bakit? Anong kapalaran namin? Hindi na kayo makakaalis sa lugar na ito at dito na kayo mamamatay. Simula nang dumating kayo,
Palihim akong humugot ng isang pirasong buhok sa inyong tatlo. Dinala ito kay Mang Jose, ang pinakatanyag at magaling na albularyo sa baryo namin. Meron siyang kaibigang ermitanyo at dito siya nagdadasal at humihingi ng mga mutya na ginagawang kwintas. Ibig sabihin, kaya hindi gumana yung mga kwintas namin kay Kiray ay dahil hindi niya buhok ang nakalagay sa kwintas namin. Ganun na nga. At yung kwintas na yan, kung mapapansin ninyo may hibla ng buhok na nakapulupot sa pinakamutya. Doon namin niya nilalagay kaya hindi ito gagana sa iba. At talagang wala nang ibang solusyon kapag naiwala ang kwintas. Mamamatay na lang talaga. Ganun na nga. At iwasan niyo rin ang isumpa ang lugar na ito. Dahil kapag ginawa niyo yon, hindi pa rin kayo ligtas sa panganib kahit nakasuot kayo ng kwintas. Nagkatinginan kaming dalawa ni Darcy. Parehas kami ng nararamdaman. Walang pag-asa at pakiramdam namin dito na kami mamamatay. Nang sumapit ang hapon, nag-usap kami sa tuktok ng malapit na talampas doon. Nakaupo ako habang si Darcy naman ay umaakyat sa puno, naghahanap ng signal. Darcy, kung dito na tayo mamamatay, ano kayang mga pwede natin gawin bago dumating yung takdang oras natin? Mauuna ako mamatay sa'yo. Kasi may sakit ako. Ikaw ba? Anong plano mo? Yun na nga eh. Mamamatay ka dahil sa tanin yung sakit mo. Kaya susunod na rin ako. Magpapakamatay ka? O ano naman? Wala na kayo eh. Wala na si Kiray. Wala ka na. Ano pang saysay ng buhay ko? Wala namang pakialam sa akin ng mga magulang ko. Alam mo, hindi mo kailangan gawin yan. Aray! Nakagatan pa ako ng langgam. Bakit ba kasi pinipilit mong makasignal yung phone mo? Sino bang kinokontak mo? Hindi, naisip ko lang kasi. Nakakainip naman na wala tayong gagawin dito kaya naghahanap ako ng signal. Alam mo, wala na rin akong tiwala kay Aling Lourdes. Pakiramdam ko, minamanipula niya lang tayo. Kaya ganitong nangyari sa atin. Ayaw niya talaga tayong paalisin. Paano kung siya palang may pakana ng lahat? Subukan na lang kaya nating tumalon sa bangin para mabilis na tayo mamatay. Ang tagal naman kung hihintayin pa natin yung taning mo. Oh, kung gusto mong mamatay, di mauna ka na. Kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Kaya hindi ko gagawin yon. Eh di itapon natin yung mga kwintas natin. Tapos ipain natin ang sarili natin sa aninong yon. Ayoko nga. Ikaw na lang. Wala rin yung pinagkaiba sa pagpapatiwakal. Kasi planado ang ginagawa mo, hindi natural. Ay, buisit ng buhay. Ay, may signal na. Oh, ano? Tingnan ko lang ang mga text messages sa akin. Ito, may text message si Mama. Eh di basahin mo. Ito na nga. Teka, bakit natahimik ka? Hoy, Darcy! Bakit ka umiiyak? Ano ba yung nabasa mo? May nalaman ka ba? Wala na si Lola. Ano? Wala na si Lola. Yung nag-aalaga sa amin simula mga bata pa kami. Wala na yung kaisa-isang tao nagpapalakas sa loob ko. Wala na siya. Bumaba ka nga dyan, Darcy. Please, gusto kitang yakapin. Wala na si Lola. Tiyayakapin nga kita. Pakatatag ka. Nandito lang ako para sa'yo. Angel, Oh, ano yun? gawin natin ang paraan na makaalis sa lugar na ito. Gusto ko makita si Lola. Gusto ko siya makasama sa huling sandali niya. Sige. Gagawa natin ng paraan na makaalis sa lugar na to. Sa pangalawang pagkakataon ay muli kaming nagtangkang umalis sa lugar na yon. Pero gaya ng dati, bumabalik lang kami sa kung saan kami nagmula. Sinubukan na namin ang iba't ibang daan pero wala talaga.
Hindi na namin alam kung saan kami pwedeng dumaan. Hindi kami sumuko. Inulit pa rin namin ng ilang beses pero wala talaga. Sinubukan din naming baliktarin ang damit namin pero wala pa rin nangyari. Nabigo pa rin kami. Darcy, pahinga muna tayo. Pagod na ako. Kanina pa tayo paikot-ikot pero hindi pa rin natin makuha ang tamang daan. Nanggaling tayo doon, di ba? Nasubukan na nating dumaan doon. Oo, Darcy. Lahat ng posibleng daan palabas ay nasubukan na natin. Bakit wala pa rin? Baka may hindi pa tayo nasusubukang daanan. Darcy, nasubukan na nga natin yung lahat. Pwede bang magpahiga muna tayo tapos mamaya ulit natin subukan? Bakit ganun? Ah! Darcy, Isinusumpa ang lugar na ito. Namatay ang kaibigan natin dahil sa lugar na ito. Tapos ikinukulong pa tayo. At tayo paalisin. Lahat ng nilalang dito, isinusumpa ko kayo. Isinusumpa ko kayo! Ah! Darcy, ano ka ba? Kasasabi lang ni Aling Lourdes kanina na huwag nating isusumpa ang lugar na to dahil may mangyayaring hindi maganda. Kalokohan! Hindi mapagkakatiwalaan ang babae na yan. At sinabi niya lang yon para manipulahin ang pag-iisip natin. Napupuno na ako. Ang dami nang nangyari at hindi ko na mapigilan isumpa ang lugar na ito. Darcy, kahit ako rin ang hindi nagtitiwala kay Aling Lourdes. Pero totoo ang sinasabi niya. Yung tungkol doon sa kwintas. Totoo. Kung papatayin ako ng visit na aswang na yan, di mamatay na. Basta't isinusumpa kong lugar na ito sa lahat ng nangyari. At hindi ko mapipigilan ang sarili ko doon. Darcy, ano ba? Tama na! Ang tigas ng ulo mo! Darcy, mukhang nandyan na. Ano yan? Tumambad sa amin ang isang itim na usok mula sa hindi kalayuan na parang naglalakad. Palapit ito ng palapit sa kinaroroonan namin at palakas din ng palakas ang malalalim na angil. Ay, Diyos ko! Darcy! Darcy, delikado na to! Yun ang sinasabi ko sa'yo eh! Hindi anino ang nagpakita sa atin kundi itim na usok. Hindi magandang pakiramdam ko. Umalis na tayo. Tumakbo na tayo. Hindi tayo dapat mamatay sa ganito. Gusto mo na rin mamatay, di ba? Huwag na tayong umalis dito. Ito na yung pagkakataon natin, Darcy! Ano ka ba, Angel? Nasisiraan ka na ba? Ha? Hindi tayo dapat sa ganito mamatay. Para na rin pagpapatiwakala ang gagawin natin kung hindi natin nililigtas ang sarili natin dyan. Kung ayaw pang mamatay, edi ako na lang! Tumakbo ka na doon! Umalis ka na! Nasisiraan ka na ba? Hindi ako masamang tao para gawin yon. Halika, tumakbo na tayo! Ayoko! Hindi ako aalis dito! Angel! Papalapit ang itim na usok! Hindi na magandang pakiramdam ko! Umalis na tayo! Umalis na tayo! Wala na akong nagawa nang hilahin ni Darcy ang kamay ko. Tumakbo kami ng mabilis papalayo sa lugar na yon pero sinusundan kami ng itim na usok at napakabilis nito. Parang isang buhawi kung kumilos. Angel, bilisan mo! Papalapit siya ng papalapit! Ito na ngayon sinasabi ni Aling Lourdes! Hindi ka kasi nakinig! Huwag na tayo magsisihan! Tumakbo na lang tayo hanggat sa hindi na tayo mahabol ng itim na usok! Halos lumipad na kami sa sobrang bilis ng pagtakbo pero hindi pa rin nawawala ang itim na usok. Patuloy pa rin kami nitong hinahabol. Palalim ng palalim ang mga pag-angil nito. Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam kung saan siya nakarating pero nandyan pa rin siya! Subukan nating iligaw! Doon tayo dumaan sa kabila! Higpitan mo lang ang kapit sa akin, Angel! Maigpit naman ang kapit ko sa'yo! Angel! Parang pabilis! Angel! Bilisan pa natin! Ay, Diyos
likuran mo, Angel! Sobrang lapit na! Kaunti na nakakagwat! Ay, Diyos ko! Angel! Kaunti na lang ang distansya! Hindi na tayo makakalayo! Ay, Diyos ko! Angel! Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Nakita ko si Darcy na binapalot ng itim na usok. Halatang nasasaktan at nahihirapang huminga ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano at ano ang gagawin ko para mailigtas ko siya. Magkahalo rin ang emosyong nararamdaman ko. Kilabot, tuliro, at ang takot na baka mawalan na naman ako ng kaibigan. Hanggang sa may naramdaman na rin akong init sa katawan at bigla na lang akong nahirapang huminga at nanghina. Parang nauubos ang lakas ko at tila may sumasakal sa leeg ko. Pakawalan mo ako! Darcy! Nakita ko na lang ang kaibigan ko na itinataas ng itim na usok sa ere. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Hirap na rin ako sa ginagawa sa akin. Kung noong una nanghihina lang ako na parang sinasakal, ngayon naman parang tinutusok ang buo kong katawan. Pakiramdam ko rin ay umuuga ang aking mga laman loob na parang gustong kumawala sa loob ng katawan ko at anumang oras ay tatalsik sa labas. Darcy! Dito na yata tayo mamamatay! Oo nga! Sinubukan naman nating tumakas. Hindi natin ipinain ang sarili natin sa nilalang na ito. Baka dapat itanggapin na lang natin ang kapalaran natin. Darcy! Hirap na ako! Hinahabol ko na ang hininga ko at napakasakit na ng buong katawan ko! Ako na. Hindi na rin yata ako tatagal. Aray! Hindi na yata talaga tayo tatagal. Mamatay na tayo. Makakasama na natin si Kiray sa kabilang buhay. At makakasama ko na rin si Lola. Kitang-kita ko na ang paghihirap ni Darcy at nararamdaman at ganoon na rin ako. Napaiyak na lang ako at napapikit ng mariin. Parang inaalog ang mga laman loob ko at wala na akong lakas para lumaban. Kataka-taka na yung itim na usok na yon ay ganoon ang ginagawa sa aking sistema. Wala itong pisikal na katawan pero napakasakit nitong umatake. Akala ko talaga katapusan na namin yon pero may narinig akong mabilis na yapak sa kinaroroonan namin. Angel, may pag-asa pa tayo. May paparating. Nasaan? Yung lalaki nagdigta sa atin noong isang araw. Yung lalaki nakasakay sa kabayo. Tingnan mo, paparating siya. Yeah! Yan na siya. Paparating na siya. Napalingon ako sa sinasabi ni Darcy. Tama siya. Paparating na nga yung lalaki at literal na kami ang pupuntahan nito. Sinapian ako ng pag-asa pagkakita sa kanya, lalo na noong gumawi ito sa kinaroroonan namin. Pero ang nakapagtataka ay may dinukot itong punyal mula sa kanyang bulsa at nang makalapit sa amin ay sinugatan niya ang kanyang braso at pinatulo sa lupa ang kanyang dugo. Pagkatapos ay inabot niya kay Darcy ang hawak niyang punyal. Kayaan mo yung ginawa ko. Bakit yung gagawin yun? Ano may itutulong ng pagpapatulo ko ng dugo sa lupa? Makakatulong yan para maligtas ka.
Sigurado akong nagalit ang nilalang dahil isa sa inyo ang nagsumpa sa kanila. Hindi kayo maililigtas sa mga kwintas na nakasabit sa linyo dahil ang pinuno mismong sumugod sa inyo. Gusto nila ng dugo nyo. Kaya kung susugatan nyo ang katawan nyo at magpapakita ng dugo sa kanila, magiging kalmado ang kanilang galit. Paano ako maililigtas niyan? Gawin mo na lang. Sa pagkakataong yon ay wala nang nagawa si Darcy kundi kunin ang kutsilyong iniaabot ng lalaki. Tinaga niya ang kanyang braso at pinatulo ang dugo sa lupa. Ilang sandali lang at nalaglag siya sa ere. Hingal na hingal ang kaibigan ko dahil sa sobrang sakit na napala niya. Sa akin naman sunod na iniabot ang kutsilyo at agad ko itong kinuha. Tugatan mo ang katawan mo para maligtas ka. Ito na! Aray! Natahimik na. Wala na yung sumasakal sa akin. Wala na ako nararamdamang sakit. Teka! Si Darcy! Darcy! Aray! Ayos ka lang? Ang sakit ng buong katawan ko. Kumapit ka sa akin. Tulungan na kitang bumangon. Eto na. Aray! Doon na muna kayo sa bahay. Mapagkakatiwalaan ka ba namin? Ililigtas ko ba kayo kung hindi nyo ako mapagkakatiwalaan? Sinong siraulong gagawa nun? Sumama na tayo, Darcy. Aalamin natin kung anong sikreto niya. Baka malaman din natin kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Kapag may hindi magandang nangyayari, umalis agad tayo ha. Oo. Kailangan lang talaga nating samantalahin ang pagkakataon na to para mag-imbestiga at maghanap ng paraan kung paano makaalis sa lugar na to. Ano? Sasama ba kayo? Opo, sasama po kami. O tara na. Sumakay na kayo sa kabayo ko. Nagtinginan muna kami ni Darcy bago sumakay sa kabayo. Naging alerto kami sa bawat pagtakbo nito sa kamay ng lalaki na yon. Dinala niya kami sa kanyang bahay. Gaya ni Aling Lourdes, isang sinaunang bahay lang din na gawa sa kahoy pero mas maluwang ng kaunti. Dinala niya kami sa sala at pinaupo sa sofa na gawa sa kawayan. Sa lamesang katapat nito ay nakita namin ng 5 picture frame. Yung 3 ay may mga dalaga, ang isa ay binata at ang isa pa ay isang ginang. Maupo muna kayo dyan saglit. At ihanda ko lang yung mga herbal na itatapal ko sa katawan nyo. Sa naging kondisyon nyo kanina, ay kailangan ko kayong gamutin. Sandali lang po. Ano yun, Iya? Sino po sila? Sila ang pamilya ko. Yung 3 dalaga at isang binata. Mga anak ko, tapos yung isa ay asawa ko. Mabuti nga at meron kaming nadalang printer dito bago kami lumipat. Nagkaroon ng mga picture na yan. Nakita nyo naman. Masyadong malayo sa kabihasnan ng baryo na to. Nasaan na po pala sila? Wala na sila. Patay na. Pinatay po ba sila ng nilalang na umatake sa amin? Yung anino at itim na usok? Hindi agad nakasagot yung lalaki. Umupo ito sa isang tumba-tumbang upuan kaharap ng inuupuan naming sofa. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Ganun na nga. Ang asawa ko, naghalay siya ng buhay para sa mga anak niya at sa mga taga rito sa baryo. Ang panganay ko, yung lalaki, siya naman ang unang sumumpa sa mga nilalang na yun sa lugar na ito. Yung 3 kong dalaga, naiwala ang mga kwintas nila at sunod-sunod silang namatay. Ang asawa ninyo ay nag-alay ng buhay niya kagaya nung ginawa ninyo sa bata? Yun lang ang tanging paraan. Kailangang ang isa sa amin ay mag-alay ng dugo at puso tuwing piyesta bilang handog sa kanila. Ang mga aswang na yon ay patuloy na nabubuhay at lumalakas dahil sa mga handog na dugo at puso tuwing araw ng piyesta.
Hindi ko maintindihan. Bakit ginagawa yun sa inyo ng mga nilalang na yun? Makinig kayo. At ipapaliwanag kong mabuti. Sige po. Ang mga aswang na yun, ang tunay na tagapamahala ng lugar na ito. Nandito sila bago pa dumating ang mga residente rito. Maraming nanirahan at nagsilipatan dito. Dahil mataba ang lupa at magandang magtanim. Dito rin gustong tumira ng mga tao na gustong malayo sa ingay ng kabayanan. Mga taong gusto ng tahimik na buhay pero kapag nakarating ka rito, hindi ka na makakaalis. Natuklasan nga po namin yun. Dahil parang nawawala ang daan palabas. Tuso ang mga aswang na yun sa totoo lang. Nagbabantay sila sa mga daan at minamanipula ang isip ng mga taong nagtatangkang tumakas o umalis sa lugar na ito. Inililigaw nila ang mga ito para hindi na sila makaalis pa. At habang buhay na nilang maging alipin. Paraan nila yon para hindi maubusan ng supply ng mga dugo at puso para patuloy silang mabuhay. May napapala pa ba ang mga tao rito sa pangaalipin nila? Nakikinabang sila dahil sa matabang lupa ng lugar na ito. Isa pa, naniniwala ang mga tao rito na kaya patuloy silang nananagana sa mga pananim ay dahil binabantayan at pinalalago ito ng mga aswang. Ang iba rito ay parang normal na lang ang lahat. Wala na silang pakialam kung may namamatay sa harap nila o may mga taong iaalay sa aswang. Ang importante para sa kanila ay nabubuhay sila kahit alipin pa ng mga hindi nakikitang nilalang. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. Lahat ng nakatira rito ay mga biktima. Manong, hindi po kaya masamang kinikwento niyo sa amin yan? Baka magalit ang mga aswang sa inyo. Kayo na lang kasi ang wala pang alam sa mga totoong nangyayari. At dapat nyo lang itong malaman. Dahil isa na rin kayo sa residente ng lugar na ito. Nag-aalala po ako. Baka ikapahamak ninyo ito. Ginawa ko lang kung anong makakabuti. Kung mamatay man ako, ilibing nyo na lang ako sa likod bahay kung nasaan ang aking pamilya. Walang kabaong dito. Kaya isilid nyo na lang ako sa kung saan. Manong, O sige na. Kukuha na ako ng mga herbal na itatapal sa inyo. Magpahinga na muna kayo dyan. sige po. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko ay hindi tama ang ikwento ng lalaki ang tungkol sa lugar na yon dahil parang may mangyayaring hindi maganda. At nang nagpapahinga na kami sa isa sa mga kwarto sa bahay niya, may narinig kami ni Darcy. Darcy! Darcy, si Manong! Sumisigaw siya! Naririnig ko rin mula rito ang mga angil ng mga nilalang. Tara, punta natin siya. Baka may magawa pa tayo. Tara! Pahangos kaming tumakbo palabas ng kwarto para puntahan ng lalaki. Pagdating sa sala, naabutan na lang namin siya na nakahandusay at wala ng buhay. Nakatirik ang mga mata niya at itim na ang labi, kagaya ng itsura ni Kiray nang mamatay ito. Ito na nga bang sinasabi ko, Darcy? May hindi magandang mangyayari sa pagkakwento niya sa mga nangyayari sa lugar na to. Ibig sabihin, marami na rin nagsakripisyo ng buhay para ipaalam sa mga bagong nakakarating dito ang mga nangyayari. Ganun na nga. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw sabihin ni Aling Lourdes ang mga nangyayari sa lugar na to. Grabe talaga. Sobrang nakakaawang mga taong nakatira dito. Wala na silang laya. Konting maling kilos nila na lumalaban sa mga aswang, buhay nila ang kapalit. Hindi naman pala masamang tao ang lalaking ito, kagaya ng una nating hinala. Kaya lang naman sila pumapatay ng tao ay dahil wala na silang pamimilian. Buhay ng lahat ng mga taga ritong nakataya. Gaya nga ng sinabi niya, lahat ng nakatira dito ay mga biktima. Ilibing na natin ang katawan niya sa likod bahay kung saan naroon ang pamilya niya. Tara, Humanap kami ng mahaba at malaking tela, pagkatapos ay ibinalot namin doon ang katawan niya.
Nakakita rin kami ng malaking sako at doon naman namin sinilid ang bangkay niya. Magkatulong namin siyang pinasan hanggang sa likod bahay. Pagdating doon ay nakita namin ang mga nakaumbok na lupa at ang mga nakatusok na krus sa ibabaw nito. Naghukay kami sa gilid at doon namin siya inilibing. Manong, salamat po sa pagliligtas at pagsasakripisyo ng buhay niyo para sa amin. Habang buhay kaming tatanong ng utang na loob sa ginawa niyo. Patawarin mo po kami. Kung wala kaming nagawa, hindi ka namin naprotektahan. Isipin na lang natin siguro, Darcy. Ito na ang kalayaan niya. Napayapa siya simula nang mamatay siya dahil nakataka siya sa hirap ng buhay sa lugar na ito. Pero walang dapat na mamatay sa ganoong paraan. Alam mo yun, Angel. Natahimik ako sa sinabing yun ni Darcy. Talaga naman kasing masaklap yung nangyari sa lalaki at hindi ko may tatanggi yun. Naglakad kami sa lugar na yon. Inoobserbahan namin ang mga residente. Halos lahat ay malungkot. May nakita pa akong mga taong umiiyak dahil namatayan. May mga taong pilit na nagpapakasaya dahil sa mga nangyayari. At sa pagkakataong yon, may napagtanto po ako, Miss Anne. Darcy, may narealize ako. Ano yun, Angel? Ayoko na palang mamatay. Ang daming tao na gusto mabuhay, tapos ako gustong mamatay. Sabi ko naman sa'yo, Angel Maraming mga tao ang naghahabol ng buhay at pinagkaitan ng buhay. Kagaya ng mga residente dito. Gusto pa naman sana nilang mabuhay pero masyadong malupit ang mga aswang. Konting maling kilos nila, pinapatay sila. Kagaya mo rin. May taning ka na. Pero alam ko na hindi mo yan gusto at gusto mo pang mabuhay. Kung pwede lang, Angel. Pero ang ginagawa ko na lang sa ngayon ay nagpapakabuhay habang may buhay pa. Samahan kita, Darcy. Sinubukan naming magpakabuhay sa lugar na yon. Humanap kami ng pwedeng maging trabaho at nakisalamuha na rin kami sa mga residente. Lahat ng mga bagay na pwedeng magpasaya sa amin ay ginawa namin. Pero ang lahat ay may pag-iingat. Iniwasan namin ang lahat ng mga bagay na pwedeng magpahamak sa amin at naging maayos naman ang lahat. Isang araw, nakasalubong namin yung matandang katulong ni Manong sa pag-aalay noong bata sa altar. Mataman ako nitong tinitigan at pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko inaakala. Ikaw ang tagapagligtas ng lugar na ito, Iha. Ha? Paano niyo naman po nasabi? Wala naman pong special sa akin. Nararamdaman ko na ikaw ay nagmula sa angka ng mga babaylan. Hindi pa lang nakikita sa'yo dahil hindi pa bukas ang espiritual mo. Pero ang dugo mo ay kinatatakutan ng mga aswang dahil masyadong mainit at makapangyarihan para sa kanila. Ang kagandahan nito, hindi nila nalalaman kung kontra ba sa kanila ang dugo o hindi. Kaya madali mo silang malilinlang. Ano pong mangyayari kapag inalay kong dugo ko sa aswang? Mawawalan sila ng kakayanan maging anino at lalabas ang kanilang tunay na anyo. Sa ganoong paraan, madali na silang mapapatay at malalabanan. Malalaman nyo rin na hindi naman talaga sila marami. Kakaunti lang sila na napaparami ang kanilang mga anino. Natutuwa ang aswang kapag may nag-aalay sa kanila kahit na hindi piyesta. Kaya sa ganung paraan ay madali mo silang magugoyo. Hindi po ba nagmamanman lang sila sa paligid natin? Baka naririnig nila pinag-uusapan natin. Huwag kang mag-alala. Nawawala sa wisyo ang aswang kapag nakakakita ng dugo. Hindi ninyo po ito dapat sinasabi sa amin. Baka mapahamak din kayo kagaya nangyayari kay Manong. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin.
Dahil may lahi ako ng albularyo at marami akong pangontra sa loob ng sistema ko. Pero mas malakas ang sa babae lang, mas makapangyarihan ito. Kaya ikaw, Iha, ikaw na ang pag-asa ng baryong ito. Nagkataon lang na ngayon ka lang dumating. Nagkatinginan kami ni Darcy. Nang dahil sa sinabi ng matanda ay nagkaroon ako ng ideya at pag-asa. Sa wakas, may paraan na para makapunta sa lugar na yon. Pumunta kami ni Darcy sa altar kung saan nag-aalay at pagdating doon, inilagay ko ang dala naming maliit na palanggana saka ko sinugatan ang aking braso at isinahod doon ang aking dugo. Aray! Angel, tama na. Marami na yan. Baka maubusan ka ng dugo. Okay na nga ito. Angel, may paparating yata dito. Oo nga. Si Aling Lourdes pala. Ano kayang gagawin niya rito? Tanungin na lang natin. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Aling Lourdes, natuklasan ni Mang Jose na may lahi daw akong babaylan. Talaga? Ibig sabihin, ikaw ang matagal na naming hinihintay sa lugar na ito. Ang dugo ninyo ang makakapagligtas sa amin. Kaya pala may dala kayong palanggana na may dugo? Ganun na nga po ang sabi ng matanda. Iha, sa wakas, mawawala na rin ang mga aswang at makakalaya na ang mga taga rito. Kayo po pala, Aling Lourdes. Anong ginagawa niya rito? Nag-aalay ng dugo sa aswang. Sa totoo lang, ginagawa ko ito dahil nagbabaka sakali ako. Na kapag palagi kong inalayan ng dugo ang aswang, mababawasan ang mga nabibiktima. Kaya po pala may dala rin kayong mangkok. Pasensya na kung wala akong nagawa sa kaibigan niyo noon. Wala naman talagang magagawa kapag nabiktima na ng aswang dahil nawala ang kwintas. Ang tanging nakakaligtas lang sa kanila ay mga bagong dating na susuotan pa lang ng kwintas. Okay lang po. Nadala lang din kami ng emosyon. Kaya sinisi ka namin noon. Ang akala kasi namin ay may magagawa ka para mailigtas ang kaibigan namin. Wala na akong magagawa at sanay na rin akong makakita ng mga taong namamatay sa harap ko. Pagpasensyahan niyo na rin ako kung hindi ko masabi sa inyo kung anong meron sa lugar na ito. Okay lang po. Alam namin ikapapahamak mo yun. Patay na ang asawa at mga anak ko. Namatay sila sa lugar na ito at ayaw ko pang mamatay. Dahil may naiwan pa akong anak sa kabayanan. Wala siyang alam sa nangyari sa amin. Sa akin, sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Ang alam niya lang ay naghahanap ang tatay niya ng mauupahang lupa at napatira kami sa liblib na lugar. Nag-aaral siya sa isang universidad at baka iniisip niya na pinabayaan na namin siya. Dahil hindi na siya mapadalhan ng pera. Gusto ko na rin malaman kung anong nangyari sa kanya doon. Hindi niya kasi alam kung saan ang lugar na to dahil hindi pa siya nakakauwi dito. Kaya po pala, naiintindihan po namin kayo. Para makabawi ako, tutulong ako kung ano man. Ang bilis naman yatang tumalab yung dugo ni Angel bilang pangontra sa mga aswang. May dala tayong asin dito, Darcy. Handa tayo. At sabi naman nung matanda, mga simpleng pangontra lang ang ginagamit sa mga aswang na iyan kapag napalabas na ang kanilang tunay na anyo. Mukhang gumagana na nga. Maghanda kayo. Darcy, sa likuran mo! May malalaking bulas na aso na parang halimaw. Dalawa sila! Paglingon ni Darcy ay saktong sumugod sa kanya ang isang aswang at dinambahan siya. Umibabaw ito sa kanya at pagkatapos ay sinakal siya ng mahigpit. Napipigilan lang ng kaibigan ko ang katawan nito kaya hindi nito nakakagat ang kanyang leeg. Isinaboy ko ang asin pero mabilis ang aswang at agad na nakailag. Ang bilis niyang kumilos! Ah! Darcy! Meron din sa likod mo, Angel! Ah! Agad akong lumingon at akmang sasakmali na nga ako ng aswang. Mabilis si Aling Lourdes dahil
Agad niya itong hinampas ng hawak niyang kahoy. Lumipat ito sa kanya at siya naman ang dinambahan. Wala nang nagawang matanda nang natalo siya ng lakas ng aswang. Walang hiya kang aswang ka! Ikaw ang pumatay sa anak at asawa ko! Ikaw ang sumira sa buhay naming lahat! Ay, Diyos ko! Anong gagawin ko? Sinong uunahin ko? Isasaboy ko pa rin ang mga asin na to! Isinaboy ko ang natitirang asin sa mga aswang at kasabay noon ang malakas na usok na nanggagaling sa may sukalan. Amoy bawang at amoy kamangyan. Ilang sandali pa lumabas si Mang Jose, dala ang kanyang buntot pagi at sabay na binanata ng mga aswang. Walang hiya kayong mga aswang kayo! Napatay niya ang mga aswang. Doon na namin naramdaman ang kalayaan. Nakita na lang namin na napaluhod si Aling Lourdes habang umiiyak. Diyos ko, napatay din ang aswang. Salamat, Mang Jose. Alam ko lang na pupuntahan ng mga batang ito ang altar dahil na rin sa mga sinabi ko. At alam niyo ba, ang higit nating dapat pasalamatan ay ang dalagang ito. Siya ang nagligtas sa buhay nating lahat. Tama, siya nga. Iha, maraming salamat. Utang na loob namin ang buhay namin sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko rin po inakala. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. At may kwenta pa rin palang buhay ko. Kahit matagal ko na itong gustong tapusin. Iha, lahat tayo ay may kwenta ang buhay. Kahit maraming mga problema at parang wala nang saysay ang lahat. At ikaw, eto ang papel mo. Sabi ko naman sa'yo, Angel, mahalaga ka. Hindi ko talaga inakala yon, Miss Anne. Ako pala ang makakapagligtas sa baryong yon. Simula nung araw na yon, wala na yung mga aswang. Nakaalis na rin ang mga taong matagal nang gustong umalis sa lugar na yon at si Aling Lourdes, nadalaw na niya ang anak niya. Nakauwi na rin kami ni Darcy. Pag-uwi namin, may nalaman kami. Patay na pala ang pamilya ni Kiray. Nahulog ang sinasakyan nila sa bangin at matagal bago na-recover ang mga bangkay dahil naanod ng tubig. Nakita pa ang mga ito ng isang matanda sa isang ilog. Nalaman namin na meron din palang Dolores 1 sa kabilang baryo at dito pala dapat pupunta ang pamilya ni Kiray. Sa pagkakataong yon, naisip ko na hindi pala nag-iisang nawala si Kiray. Kasama pala niya ang pamilya niya. Ako naman, nagsimulang magkaroon ng saysayang buhay ko. Nagpa-therapy ako at sa kabila ng mga nangyayari sa mga magulang ko, mas pinili ko pa rin na magpakatatag at hindi magpa-apekto sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, naisipan naming dalawin si Kiray sa puntod niya. Next month, ipapalipat na natin si Kiray sa libingan ng mga pamilya niya para magkakasama na sila. Kaya nga, para di na siya nag-iisa dyan. Kiray, miss na kita. Miss na miss ka na namin. Pero alam ko, kasama mo ng pamilya mo. Hindi mo na sila kailangang hanapin at wala na kayong nararamdamang lungkot at hirap dyan. Sayang. Ikaw pa naman sana ang una mag-congratulate sa akin. Uy, kamusta na pala yung pagpapagamot? Hindi raw malignant yung tumor ko sa ulo. So malaki ang chance sa gumaling. Basta tuloy-tuloy yung pagpapagamot. Uy, salamat sa Diyos. Hindi mo na kailangang isipin yung taning mo dahil buhay na buhay ka. Tama ka nga. Dapat sinubukan ko ulit magpatingin sa doktor. Sabi ko naman sa iyo eh. Congrats din. At ang laki ng improvement mo. Masayahin ka na ngayon. At palagi ka nang nakangiti. Tama ka rin, Darcy. Huwag mawala ng pag-asa. At simula nang maligtas ko yung Dolores 1, doon ko na-realize
na mahalaga pa rin pala ako. Sabi ko naman sa'yo eh. Habang buhay, may pag-asa. Parehas kaming napangiti ni Darcy sa tinura niyang yon. Parehas kaming naging matatag at parehas kaming may natutunan. Ilang taon na ang lumipas at naging successful na kami sa buhay ni Darcy. Pero hindi po kami nagkatuluyan ha. Talagang magkaibigan lang kami at parehas na kaming may asawa. Yung lahi ko sa pagkababaylan, pakiramdam ko unti-unti na siyang lumalabas dahil nakakabasa ako ng aura ng tao at nagkakaroon din ako ng mga premonition kapag may namamatay. Pero ginagamit ko yun ng tama sa pagtulong sa iba at sa mabubuting bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nagbigay ito ng kilabot at may natutunan ang mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Angel. Sa mga tagapakinig, alin sa mga character ang may pagkakapareha sa inyo? Paki-comment po ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.